umaga. Gustong mamatay, pagbibigyan kita. Diyos ng digmaang Bloom. Nasaan ang aking basket? Sige, basket na kawayan. Hala ang basket ko. Hoy! Matabang manika. Huwag umiyak. Isa, dalawa. Hoy, hoy, hoy. Nay, nay. Uuwi na tayo ni Nay. Hoy, hoy, hoy. Diyos ko. Hoy, hoy, hoy. Tingnan mo, Xiaohan. Nandyan na naman ang boba. Haha, Xiaok Xiao. Boba ang nanay niya. Si Xiaok Xiao ay maliit na boba. Alis na tayo! Sabi ni nanay, huwag makipaglaro sa mga boba. Boba, boba. Boba tamad umihi sa salawan. Ikaw ang boba. Lahat kayo boba. Maliit na boba. Pangahas ka. Boba ang nanay mo. Maliit na boba ka lang. Maliit. May dala ang nanay mo ng mansanas. Kakain ka ng mansanas? Hindi ba't sinabi kong bawal ka nang pumasok? May mansanas si Inay. Gagawa si Inay ng meriendang mansanas. Ayoko sa'yo at hindi kita nanay. Wala akong tangang katulad mo. Ang daming taon, bakit walang balita ang anak kong babae? Madam, nitong mga nakaraang taon, lahat ng orphanage na pinuntahan ng dalaga, naghanap na kami sa lahat ng lugar, pero wala pa ring balita ang dalaga. Hihinto na ba ang dalaga? Hindi ako titigil. Mabubuti ang kalagayan ng anak ko. Paumanin po, ako'y nagkamali ng salita. Ipagpapatuloy namin ang paghahanap ng bakas. Handa nyo na ang sasakyan. Dalhin nyo ako sa orphanage para maghanap. Opo, gagawin ko po kaagad. Saan ka pupunta? Nagluto ako ng sinaing para sa'yo. Hoy, hoy. Si Husi, ang tangang ng bully sa'yo. Diba? Oh, siya nga. Inisnab niya ako ngayon. Kayong mga tangang to, kayo ang may problema. Sino nagpahintulot na apihin ang anak ko? Hindi ko siya inapi. Siya ang unang ng insulto. Ano naman kung pinagalitan ka ng anak ko? Mali rin naman siya. Mga tanga talaga kayong mag-asawa. Malaking tanga at maliit na tanga. Hindi tanga si Xiaok Xiao. Matalino si Xiaok Xiao. Pinupuri siya ng mga guro. Wala akong pakialam sa'yo. Ngayong araw, anak mong tanga ang nambuli. Dapat may paliwanag kayo ngayon din. Hindi mangyayari yan. Huwag ninyong apihin ang bata, tigil niyo na yang kalokohan. Ngayon, anak mo ang nambuli, papaghingi mo ng tawad sa anak ko. Oh, aminado siyang tanga siya. Hindi ako tanga. Hindi ako hihingi ng tawad. Mga dayuhan kayong mag-ina, kapag hindi kayo humingi ng tawad, palalayasin kayo sa barangay. Hindi, huwag po. Huwag niyo kaming paalisin. Pasensya na. Pasensya na. Pasensya na po. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Dapat humingi ng tawad ang anak mo. Tanggapin niyang tanga siya. Kung hindi, hindi lang kayo paaalisin. Papa-expel ko siya sa eskwela. Ay, hindi po. Huwag niyo pong paalisin si Xiang Xiang. Pasensya na po. Pasensya na po. Huwag niyo pong paalisin si Xiang Xiang. Huwag niyo. Hindi tanga si Xiaok Xiao. Huwag niyo kaming paalisin. Humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Tumayo ka. Ano ba ang ginagawa mo? Bakit tayo ang dapat humingi ng tawad? Malinaw namang wala tayong kasalanan. Bakit nila tayo pinaalis? Tumayo ka. Kung maglakas loob kang tumayo, papaalisin na kita na ngayon din. Hindi. Malinaw namang kasalanan nila. Bakit tayo ang dapat humingi ng tawad? Dahil gusto mo namang manatili sa baryong ito? Di mag-isa ka na lang dito?
Enggeng bata ka. Pinuntahan mo pa ang anak ko. Malakas. Saan ka pupunta? Sinabi ko bang pinatawad na kita? Sino bang nagpauto sa'yo? Bilisan mo at manakit ng tao. Nanay, okay ka lang ba? Nanay? Tanga ang anak ko. Bakit ang hirap mong intindihin? Hinampas niya ang anak ko. Hindi pa tapos ang anak ko sa kanya. Maayos ka lang ba? Aray ko. Oh, Nene, okay ka lang ba? okay lang. Okay lang. Ako, nagdugo ka? Dalhin kita sa ospital. Hindi. Okay lang ako. Paano naging okay iyan? Nakikita mo ba ang dami ng dugo mo? Kung hindi agad aaksyonan, magkakapilat ka nito. Sige, salamat. Anong problema? Kalimutan na natin ito. Marumi ako. Madudumihan ang sasakyan. Okay lang. Madumi man ang sasakyan. Pwede naman hugasan. Tara na. Xiao, nasaan ka? Ambon lang. Xiao. Kami ang haharang sa kaaway. Kami na muna. Ako ang dakilang mandirigmang chiefing ng Xia. Paano ako makikipagkita sa inyo? Kahit sinong chiefing god of war pa yan, sa harap ng 4 na pangunahing alyansa, parang mga tupa lang kayo. Walang makatatakas ngayon. Kayong mga salot, kung gustong saktan ang amo, tapakan muna ang bangkay ko. Mga sundalo ng Daxia, mabuti pang mabasag na Jade kaysa magpakabayani. Habang buhay kami, hindi kayo makakalapit sa general. Sige na. Ang mga mangangalakal ng armas ay... Oh. Sino ako? Nasaan? Naghahanap yata ako ng anak ko. Kung ganado ka sa baryong ito, dito ka na lang mag-isa. Yao, nasaan ka? Yao. Hinahanap ko ang sarili ko. Hoy. Gising na gising. Oso, nasaan ka na? Ayos na ang pasyente. Nalumo lang ng kaunti. Papahingahin muna natin siya. Salamat, Doc. Trabaho ko lang ito.
Ma'am, okay lang po ang bata. Hindi po ba tayo mauna? Tagapangasiwa. Sabi ninyo, kung hindi ko iniwan si Xiao Xiao noon, ganun din po ba siya na ngayon? Dapat ay ganito na kalaki. Huwag muna pong sabihin. Mukha talagang kahawig ninyo ang bata. Ayan na. Ito. Ipangako mo sa nanay na mabuhay ng maayos at masaya. Narito na. Siya ang aking bunso. Tiya, anong problema mo? Ngumiti ka. Nay, ang hirap mong hanapin. Tiya, mali ang taong kinakausap mo. Hindi ako anak mo. May nanay ako. Hindi. Hindi ako magkakamali kailanman. Tingnan mo ang hiyas na ito. Ito ang iniwan ko sa iyo noon. Nakaukit dito ang pangalan mo. Anak kita sa dugo't laman. Hindi kita nanay. Ang nanay ko si Cherry. At hindi rin ako si Su Xiao. Xiao Xiao ang pangalan ko. Gabi na at aalis na ako. Naiinis na siguro ang nanay ko. Gusto ko nang umuwi. Xiao Xiao, makinig ka sa akin. Ako talaga ang nanay mo. Bakit hindi ka naniniwala? Nagsisinungaling ka. Hindi kita nanay. Kung talagang nanay kita, bakit ngayon ka lang nagpakita? Nang maghirap ang pamilya natin, inalagaan kita ng nanay mo. Napilitan tayong maghihiwalay. Pagkatapos ng lahat, matagal kitang hinanap ng nanay mo. Opo, ale, ilang taon pong hinanap kayo ng madam? Totoo ba ang sinasabi mo? Ikaw nga talaga ang nanay ko. Totoo ito. Kung hindi ka naniniwala, pwede tayong mag-DNA test. Aayusin agad ito ng kasambahay. Nandito na ang doktor. Paggawa ako ng isa para sa anak ko. Anak, ilang taon kang walang nanay. Marami ka ng pinagdaanan. Hindi. Mabait sa akin ang nanay ko. Anong silbi ng kabaitan dito? Hindi mo ba alam sa panahon ngayon, kailangan ng pera para umasenso? Tignan mo ang suot mong damit at ang sirang sapatos mo. Ano to? Ay, okay lang. Hindi ka na pahihirapan. Pag-uwi natin. Bibilan kita ng lahat ng gusto mo. Pag-aaralin kita sa magandang eskwela, ang negosyo ng pamilya natin, yun na ang lahat. Madam, lumabas na ang resulta. Anak ko talaga siya. Hindi ako nagkakamali. Anak ko talaga ito. Nay, sa mga nagdaang taon, hindi mo alam kung gaano kalaki. Ikaw ba talaga ang nanay ko? Oo. Sa wakas, nakita rin tayong mag-ina. Mamaya, wala nang makakapaghiwalay sa atin. Halika, uwi na tayo. Umuwi ka na sa tunay mong tahanan. Pero kung sasama ako sa'yo, paano naman ang Ang iyong ina? Masusuri mo ang kalagayan ni Xiao Xiao nitong mga nakaraang taon. Tungkol naman sa nag-alaga kay Xiao Xiao, bigyan mo siya ng pera, tumira ng maayos. Huwag mo silang payagang magkita ulit. Upuin na. Bakit hindi mo ako pinapayagang makita ang ina ko? Pag-isipan mo, ikaw ang magiging panganay na babae ng pamilyang Su. Kapag lumaki ka na, ikaw ang magmamana ng yaman ng pamilyang Su. Mag-iiba na ang iyong pagkatao sa hinaharap. Ang iyong amang ina, isang karaniwang tao lang sa probinsya. Bibigyan ko siya ng malaking halaga para sa kanyang pangangailangan habang buhay. Paraan ito upang gumanti sa kanyang kabutihan sa pagpapalaki sa iyo. Sige, pero huwag. Ngunit maliit, kailangan mong tandaan. Gusto kong maging tagapagmana ng pamilyang Su. Kailangan mong isakripisyo ang mga walang kwentang bagay. Pati ang mga hindi kayang tiisin. Bumili ka ng bagong damit para sa panganay na babae. Anda na ang ginang. Ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Gusto. Alam mo ba kung magkano ang palda na ito? Ang paldang ito ay nagkakahalaga ng 120,000. Maraming tao ang hindi kumakain ng isang buong taon para lang mabili ito. Lalo na ang iyong amang ina, isang karaniwang probinsyana pa rin. Ngunit bilang panganay ng pamilyang Su, ganyan kagandang mga damit sa hinaharap, makukuha mo ang lahat ng gusto mo. Ngayon ay dapat mong malaman, may pagkakaiba ba ang iyong amang ina at tunay na ina? Naintindihan ko. Ngayon sabihin mo kay nanay,
Gusto mo bang magkaroon ng walang katapusang magagandang damit? Gusto. Sige, isuot na natin ito at umuwi na. Ina, ito ba ang ating bahay? Ang laki. Oo, tama. Isa lang ito sa mga villa natin. Basta gusto ng pamilya natin, kahit gaano kamahal, bibilhin ko ito para sa'yo. Maligayang pag-uwi, binibini. Maligayang pag-uwi, binibini. Huwag kang matakot. Mga tao ba ito? Lahat sila ay mga utusan natin. Huwag mag-alala, silang lahat ay nasa serbisyo mo. Madam, handa na ang hapunan. Kayo at ang binibini ay kakain na ngayon. Or katulong para maglinis ng kwarto ng anak ko. Huwag po kayong mabahala. Yung mga kwarto ng binibini ay naayon sa gusto ninyo. Gutom ka na? Tara, kain na tayo at umalis. Hindi alam ni Inay ang paborito mong pagkain, kaya papaghain kita ng marami. Tingnan mo, may particular kang gusto na pagkain? Sabihin mo kay nanay. Salamat, inay. Siya Xiao, ako ang iyong ina, hindi mo kailangang magpakitang gilas sa akin. Ngumiti ka. Ay! Anta. Loko ka, umalis ka, wag mo akong hawakan. Loko ka, lumayas, wag mo akong hawakan. Umalis ka. Di ba't galing lang sa gubat si Cherry? Mawala man, wala tayong magagawa. Ano pang hahanapin mo? Baka nakauwi na sa tunay niyang ina. Hindi ako kumuha. Matagal na akong malakas. Akin ito. Palang-pala ang tinitirahan ng binibini, kaya pala hindi na siya nakikibalita. Ang pangalan ng ampon niyang ina ay Cherry. Umalis ka pagkatapos mabuhay kayong lahat. Magtanong-tanong kayo saan nakatira si Cherry. Anong pakialam mo kay Cherry? May ipinagkatiwala sa akin, magpapadala ng gamit kay Ginoao Cherry. Tulungan niyo akong maghanap. Yung yon. Siya nga ang hinahanap mo. Salamat. Nakita mo ba ang sulat ko? Meron ba? Ikaw si Cherry? Ang inang ampo ng binibini? Gago ka. Sino ka ba? Nakita mo ba? Iabot mo ang anak ko. Tumigil ka. Nakabalik na ako sa tunay kong angkan. Narito ako para sabihin sa'yo, huwag mo nang siyang gambalain. Nakita mo ba ang aking anak? Nasaan ang aking anak? Ibalik mo siya sa akin. Bitawan mo ako. Ibalik mo siya sa akin. Bulag ba kayong lahat? Tanggalin nyo itong balin sa akin. Itong babaeng ito, makinig ka sa akin. Bitawan mo ako. Sasabihin ko kung nasan si Xiao Xiao, okay? Binitawan ko na. Maari mong sabihin kung nasaan si Xiao Xiao? Nakita niya ang tunay niyang ina. Siyempre, nasa bahay. Anong kaunti nakita ng babaeng yan ang kanyang ina? Hindi. Si Xiao Xiao ay sarili ko. Akin yan. Nagsinungaling ka sa akin. Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. Ibalik niyo si Xiao Xiao sa akin. Ibalik niyo si Xiao Xiao sa akin. Nakikiusap ako sa inyo. Hindi ako mabubuhay nang wala si Xiao Xiao. Nakikiusap ako, magmamakaawa ako. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Sabi ko si Cherry, bakit ang ignorante mo? Sumusunod si Xiao Xiao sa'yo. Hindi ka makakain ng maayos o magdamit. Ina nitong taong ito, mahirap bigyan ng magandang buhay ang mga anak mo. Bakit mo pinipilit ang tao? Ikaw si Cherry? Tingnan mo ang laking perang binigay ni Xiao Xiao sa'yo. Halos nakuha na. Itong babaeng ito, naiintindihan ko ang nararamdaman mo sa ating ginang, pero hindi ka naman talaga tunay niyang ina. Kunin mo ang pera, tapos na ang ugnayan ninyong dalawa. Ayan na naman. Hindi alam ng biyena ni Xiao Xiao ang kanyang ginagawa. Napakaraming pera ng isang bagsakan. Hindi natin kayang kitain sa isang buhay. Tangang-tanga talaga si Cherry nang isauli niya si Xiao Xiao. Naalala kong may tumatawa sa kanyang likuran. Hindi ko inasahang babalik ang aking ina. Binigyan siya ng napakalaking halaga.
Kung may pera lang ako, mababalik kaya rin si Xiao. Magkano ang pera mo? Kaunti lang, parang 3 pakwan at 2 datiles. Ni hindi ako makabili ng isang damit. Kunin mo na, pag may pagkakataon. Ako, Mayaman ako, may pera ako. May pera ako, may pera ako. Pera. Diyos ko, pera ko. May pera ako, may pera ako. Pwedeng sumama sa akin si Xiaofang. Ngayon na. Paano naman si Xiao dito? Ito ang kwarto mo? Nasisiyahan ka ba sa disenyong ito? Ano ang hindi mo gusto? Sabihin mo sa nanay. Ang ganda ng kwarto. Para sa akin lang ba talaga ito? Siyempre, basta gusto ng pamilya natin. Salamat, Ma. Tingnan mo, ang daming laruan. Dati may laruan si Huzi sa bahay. Naiinggit ang mga kaklase niya. Ngayon, mas marami na akong laruan. Gusto kong pumunta mga kaklase ko. So Xiao, ikaw ngayon, misu na ako. Hindi ka na pwedeng makipaglaro sa dati mong mga kaklase. Alam mo ba kung bakit? Dahil mahihirap lang ang pamilya nila. Hindi mo na sila ka-level ngayon. May bagong kaklase ka na sa hinaharap. Mga anak sila ng mayayamang pamilya. Sila ang magiging tunay mong kaibigan. Sige, maglaro ka muna mag-isa. Ma, trabaho muna ako. Madam, ayon sa mga taga-nayon, mukhang dayuhan ng inang umampon sa babae. Naging tanga siya simula nang pumunta sa baryo. Tanga-tanga, ang anak kong babae, nakatira, kasama ng isang tanga. Kung malaman ito, ano iisipin ng iba sa pamilya, Su? Gusto mo ba nang alisin ang tangang yon? Wag na. Sa totoo lang, siya nag-alaga kay Xiao ng matagal. Hindi ako makakaganti kahit ano. Pero tandaan mo, ako ang dapat bahala dito. Huwag mo siyang papayagang manaka-apekto sa anak ko. Alam mo ba, may isa pa. Ipapakilala ko ang pagkatao ng anak ko, mga pamilya. Mag-post ka. Sabihin mo, magkakaroon ako ng kiss party bukas sa Panchina Hotel. Opo, ma'am. Gusto kong mag-withdraw ng pera. Gusto kong mag-picture. May pera ako, may pera ako, may pera ako. Hoy, may pera ako at gustong maghanap. Xiao, nasa akin ito. Pera para pakasalan ng nanay ko. Saan galing itong mabahong pulubi? Ang baho. anong ginagawa ng gwardya? Bakit lahat sila naglalagay? Anong ginagawa mo? Na may pera ako, gusto kong mag-withdraw. Saan ang galing itong tangang mabaho? Bank card ba ito? Pumunta ka para mag-withdraw? Parang gusto mong gumulo. Hindi ako nagkakagulo. Hindi ako aalis. Walang pera sa card kong ito. Mukhang seryoso ka. Binabalaan kita. Lumabas ka ng ngayon din. Anong ginagawa mo? Ang ingay mo? Presidente, may paparating na tanga. Di ko alam saan galing tong sira kong card. Dito pa siya sa bangko natin mag-withdraw. Papalisin ko na ato ngayon din. Oh, Ito ay... Presidente, huwag kayong mag-alala. Tatawagin ko na siyang umalis. Iba nakikita ng tanga? Galit na ang presidente natin. Kung hindi ka aalis, papuputulan kita ng paa. Presidenteng walang kwenta. Bakit mo ako sinasaktan? Inaayos ko lang ang ating bangko. Ayusin ang pagkakasunod. Parang gusto mo akong patayin. Alam mo ba ang card na hawak niya? Di ba't grocery card lang to? Card para sa supermarket. Ito'y walang limitasyong black card mula World Bank. 4 lang ito sa buong mundo. Black card na walang limitasyon. Presidente, nagkakamali ka ba? Paano may black card ang tangang to? Tumahimik ka. Hindi ko ba alam kung peke to? Bilisan niyo. Kumusta, Binibini? Gusto mo bang mag-withdraw? hey. Hoy, kunin mo ang pera. Sundan mo ako sa VIP room. Tutulungan kita sa transaction mo. Aha, mabait kang tao. Tulungan mo ako mag-withdraw. Pakiusap. Ha ha ha. Ay nako, paano nagka-black card ang tanga? Eksakto. Anong klaseng tao may ganitong card? Malamang nagkamali ang presidente. Magkakatawa tayo mamaya. Sige, sige. Hoy, huwag. Titingin lang ako. Tingnan mo. Ma'am, withdraw ko na po ang pera nyo. Oh.
Alarma, Great Sha SS Base, may pumasok, may tumago sa Great Sha SS Base, na-invade ang Great Sha SS Base. General, ang mga puwersa ng Timog Silangan ay lalong nagsasalanta nitong mga nakaraang araw. Paulit-ulit na sumasalanta sa ating hangganan. Pumapatay ng mga kababayan natin. Malamang sa utos ito ng mga dayuhang kapangyarihan. Nagpapakita ng kapalaluan at paghihimo. Kung ako ang Diyos-Diyosa ng digmaan, nandoon pa sana ako. Hayaang maghiganti sila. General, sabi mo, ilang taon na nating hinahanap ang Chief and God of War? Ihinto nga kaya siya? Anong uri ng tao ang Panginoon? Walang makakasakit sa kanya sa mundo. Naniniwala akong nariyan pa siya, may bagay lang na itinatago. Pansamantalang hindi lang maaaring makuha. Nakikilala ng mga nasasakupan ang pagkakamali. Alarma, alarma. May pagsabog. SSS Class Base, hinagupit ng alerto sa pagpasok, nasakop na ang SS Class Base. Iulat sa general, may bakas ng walang limitasyong black card sa bangko sa Jiangcheng. Ano? Ito ang black card ni Chief and God of War, nariyan siya. Utusan ng Fengming Army na sumama sa akin sa kanayunan agad ang pag-akit sa Red Phoenix God of War na bumalik ay. Anong antas ng bangko card ito? Hindi ko ma-check ang aking permiso. Paumanhin, ginang. Napakataas ng antas ng inyong bank card sa aking permiso. Wala pang paraan ma-check pansamantala. Walang paraan para mag-withdraw ng pera. Ay naku, hindi ba kayang magbigay ng pera? Anong gagawin natin? Paano nakabalik si Xiaoxui? Huwag mag-alala. Bagamat walang paraan ma-check sa aking permiso. Ngunit dahil kayo ang may-ari ng black card, ang bangko ay may obligasyong tumulong sa inyong mag-withdraw. Magsalita ka ng mabilis. Ginang, ito ang kasalukuyang likididad sa aming counter. Bagamat ito ay maliit na halaga, ngunit kung kailangan ninyo, makikipag-ugnayan agad ako sa vault para makuha ito maximum na halaga. 10 bilyon. Mababalik ba ng perang ito ang anak ko? Ang inyong anak, Ayon sa lobo, tanging ako ang may pera. Babalik si Xiaoxiao. Sapat na ba itong pera? Ginang, hindi ko kayang magbigay ng sagot dyan. Ngunit kung kailangan ninyo, maaari akong magpadala ng tao para tulungan kayong mag-imbestiga. Ayos lang ba yan? Tingnan mo. Yan ang larawan ng anak ko. Hoy, kailangan mo lang akong tulungan hanapin siya. Kayang gawin ng lahat. Ikaw pera. Gusto mo ba ng pera? Kung gusto mo ng pera, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng perang ito. Hoy, heto na. Ginang, huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako ng taga-imbestiga ngayon din. Nagpadala ng imbitasyon ang pamilya Su sabay sa Fanhua Hotel bukas. Magdaraos ng kiss banquet para sa panganay na babae ng Su. Espesyal na inimbitahan kayong dumalo. Kiss banquet, so kung ano man, mamaya kayo ngayon ay magpadala agad ng taga-imbestiga sa kinaroroonan ng batang babae. Kayo ang larawan ng panganay na babae ng Su. Ano ho? Ang sabi mo, ang babae sa litrato ay ang panganay na anak ng Su family. Oo, kanina lang nila ipinakita sa akin ang litrato ng panganay na anak. Sigurado ako na tama ito. Hoy. Nahanap mo na ba si Xiaoxiao? Nahanap mo na ba si Xiaoxiao? Makikita ko na kaya siya. Ma'am, huwag masyadong mag-alala. Nalaman ko na kung nasaan ang iyong anak na babae. Dadalhin kita para makita siya bukas, hahaha. Talaga? Makikita ko na ang aking munting anak bukas. Sinusumpaan ko sa iyo, makikita mo talaga ang iyong anak na babae bukas. Hahaha, ang galing. Ayos? Mabuti kang tao. Naniniwala ako sa'yo. Huy. Kumusta ang preparasyon sa party? Huwag kayong mag-alala, ma'am. Naipadala na ang mga imbitasyon sa mga makapangyarihan sa Jiangcheng. Sabi nila darating sila sa takdang oras. Sige. Malapit na ang oras. Pakicheck nga ang paghahanda ng anak ko. Opo, ma'am. Naku. Diyos ko, napakaganda ng anak ko. Anong magandang damit ang gusto mong isuot sa hinaharap? Sabihin mo sa nanay, bibilhan kita. Salamat, Xiaoxiao. Kumusta ka na ngayon? Siya na ngayon, ang panganay na anak ng Su family. Di ka na makapagsalita. Tumigaw ka diretso sa Imperatriz. Ang bastos. Gusto mo bang tawagan si nanay? Sige, salamat, ma. Sige, ano naman ang gagawin ni nanay? Dadalhin kita sa iyong kasal para tanggapin mo ang karangalan ng libo-libo. Okay?
Hindi mo ba sinabi na dinala mo ako kay Xiao Xiao? Xiao Xiao, Huwag kang mag-alala. Lalabas na si Xiao Xiao. hoy, hoy! Ang daming masasarap na pagkain. Magugustuhan talaga ni Xiao Xiao to. Libre lahat dito. Pwede mong tikman kung gusto mo. Pwede ba talaga? Siyempre naman. Lagi ka namang tinitext ni Huang. Kukunin ko to. Huwag kang magpaligaw-ligaw. Babalik agad ako. Sige, hoy, hoy, hoy. Nakipag-ugnay si General Xiao sa presidente? Hello? Si General Xiaoxin po ba ito? Ako si Jojo, presidente ng Jiangcheng Bank. Nakilala mo na ang may-ari ng Black Card. Nasaan ka na ngayon? Kami ng babaeng yon nasa recognition banquet ng Su Family sa Fanhua Hotel. Kung gusto mong pumunta, sunduin na kita. Hindi, ako na ang pupunta. Alagaan mo siya hanggang makarating ako. Huwag mo siyang pabayaan. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya. Magtipon kayong lahat. Puntahan ang Pan China Hotel. Umalis na tayo. Opo. Ang daming masarap. Mahilig kumain si Xiao Shui. Marami pa dito. Hoy, saan galing tong baliw na pulubi? Mandarambong pa sa banquet ng Su Family. Hoy. Bahong pulubi, di mo ba naririnig si baby? Bakit mo ako sinasaktan? Gawin na natin to. Sino nagpalakas ng loob mo? Manghabol ka pa sa banquet ng Su Family? Sawa ka na sa buhay? Hindi ako nagnakaw. O, sabi sa akin kanina. Pwede raw kunin ng mga to. Kabulastugan, anong karapatan mong kumukuha dito? Bilis, ibaba mo yan at umalis ka. Hindi ako aalis. Nag-aantay ako sa anak ko. Anak ng pulubi rin ang anak mo. Pulubi rin siguro. Nandito na tayo. Walang pulubing security. Bakit di mo paalisin to? Ay, hindi ko kaya. Ayoko. Naghihintay ako sa anak ko. Tumahimik ka ngang pulubi. Manggulo ka pa dito. Babasagin ko mga binti mo. Tigil. Tigil. Tatay, bakit nandito kayo? Wisit na bagay. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob bastusin ang aking panauhin? Tatay, ano pong sinasabi ninyo? Paano ko po kayang apihin ang inyong panauhin? Hindi naman siguro itong mabahong pulubi ang panauhin nyo. Paano mo muling babastusin ang aking panauhin? Si Santi kita? Itong tatay, nagkakamali po ba kayo? Ito, halatang pulubi at magnanakaw itong taong to. Paano siya naging panauhin ninyo? Yan ba ang tinuro kong pakikitungo sa kapwa? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanyang kamahalan. Paumanhin, nagkamali po ako. Wala akong galang sa iba. Patawarin niyo po ako. Mahal na panauhin, hindi ko natuturang mabuti ang batang to, hayaang magsisi siya sa pagkakamali. Ngunit dahil bata pa lamang siya, bigyan pa siya ng pagkakataon. Makita ko lang po sana ang anak ko. Di ba't sinabi niyo makikita ko si Xiao Xiao kapag pumunta ako? Gusto kong makita si Xiao Xiao. Madarating na ang kamahalan, huminahon ka lang. Sino ba talaga itong pulubing ito? Tinawag pa siyang mahalaga ni Presidente Zhou. Di ko pa ito narinig dati. May ganitong tao pala sa Jiangcheng at may sayad pa. Basta, pinaluhod ni Presidente Zhou ang anak sa harap ng lahat. Di ordinaryo ang identidad ng taong to. Malapit nang dumating ang mga panauhin ni Jisoo. Sige, pumunta ka at magsabi, isasama ko na si Xiao Xiao. Opo, Xiao Xiao, bumaba na tayo sa sasakyan. Isasama kita sa resepsyon mo, anak. Ang daming tao dito. Ayoko pong pumunta. Xiao Xiao, ikaw ang bida sa handaang ito. Naghihintay ang lahat sa loob. Paano ka hindi pupunta? Natakot po ako. Okay lang, nandito si Mama. Huwag kang matakot. Lumabas na tayo.
inang bayan. G. Maliit. Hoy, Inay, bakit ka nandito? Tigil ka na. Anong gusto mo? Xiao, uwi na tayo sa atin. Hindi mo anak ang binibini. Tunay siyang anak ng aming CEO na si Su. Paano ka nakapasok dito? Lumabas ka na. Kalimutan na natin ang nakaraan. Sunduin ka na ng anak mo. Umuwi na kayo ng ina mo. Uy, hindi mo ba maintindihan? Anong nangyayari dito? Hindi naman sinabi ni Jisoo, may pagdiriwang ba kayo ngayon? Bakit may ibang ina ang anak ni Presidente Su? Bobo ka ba? Ampon lang tong inang to. Ilang taon na nawawala ang tunay na anak. Paano naging ganito kalaki? Totoo ba? Lumaki pala sa pulubi ang anak ni Su. Anak, sundo ka na ng ina mo. Uwi na tayo. Paano ka nakapasok sa kasal ng anak ko? Ito ang sasabihin ko. Ako ang ina ni Su. Xiao, kahit nag-alaga ka dati sa kanya, binigyan na kita ng sapat na pera bilang kabayaran, tinulo mo ang programa ngayon, hinahamon mo ang pamilya. Su, Hinahanap ko ang anak ko. tumigil ka. Hindi mo anak si Xiao Xiao. Makinig ka. Wala ka nang kinalaman sa kanya. Anak ko si Xiao Xiao. Ako ang nagpalaki sa kanya. Paano hindi ko magiging anak? Alam ko ang gusto mo. Nanunumbat ka lang pag-alaga mo sa anak ko. Kaya ka nandito ngayon, sabihin mo ang gusto mong kapalit. Kaya kaming ibigay ng pamilya Su. Nagpapanggap pala siya, kaya pala galit na galit si Su. Naloko tayo ng babaeng ito. Akala ko totoong ina, nakikiangkas lang pala sa pamilya Su. Masyadong mabait si Presidente Su. Dapat matagal nang pinalayas. Hindi ganyan ang katotohanan. Ayaw ko ng gantimpala. Gusto ko lang ang anak ko. Kawawa ka naman. Marami na akong nakikitang daya. Huwag kang magpanggap. Nagpapanggap na ina at anak. Pera lang ang gusto mo. Sige, bibigyan kita. 5 ang laman ng card na ito. Dagdag pa ang naibigay ko dati. Sapat na para sa'yo. Bigay mo ang pera. Lumabas ka na. Kalimutan na natin ang lahat. Ayaw ko ng pera mo. May pera ako. Gusto ko ang anak ko. Ayaw mong umayos. Binigyan kita ng pagkakataon. Huwag mo akong sisihin kung anong mangyari. Baliin ang binti at itapon. Huwag niyo pong saktan ang ina ko. Xiao Xiao, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang iyong ina. Ina, pwede bang huwag ninyong saktan ang asawa ng nanay ko? O kaya kalimutan na lang natin para sa kapakanan ng ginang. Palayain mo siya. Maraming bisita ang naghihintay para simulan ang handaan. Xiao Xiao, halika rito. Lumapit ka sa ina. Xiao Xiao, ako ang iyong ina. Ayaw mo ba sa akin? Xiao Xiao, ayaw mo ba sa malaking mansyon? Ayaw mo ba ng mamahaling kotse? Ako ang iyong ina at mabibigyan kita ng pinakamaganda sa mundo. Susundin mo ba itong tangang ito? Babalik sa marumi at mabahong nayon? Mananatili sa hirap? Paumanhin, ina, pwede bang huwag saktan ang mga kasama ko? Huwag kang mag-alala. Basta hindi kanya lalapitan ng palihim. Hindi ko siya gagalawin. Nakita mo ba lahat? Naku si Xiao Xiao. May kakayahan at kondisyon ako. Naibigay yung pinakamaganda. Ikaw? Wala kang maibibigay. Kung mahal mo talaga ang pamilya natin, di mo dapat pinigil siya sa magandang buhay. May pera rin ako. Kaya kong alagaan ang bata. May pera ka? Magkano ba talaga? Alam mo ba ngayon, ang simpleng handaan para sa pamilya, magkano ang nagastos? Hindi mo kailanman makikita yan sa buhay mo. Ang sinabi ni Jisoo, may katuturan naman, munting bata, magmamana ng buong angkan ng Su, isa kang hampas lupa. Paano mo papatnubayan ng bata? Sumasangayon ako kay Su. Nakikita ko ang babaeng ito, walang kasiyahan, ginagamit ang pagkalinga para makakuha ng pabor sa angkan ng Su. Narinig mo rin ba? Lahat naniniwalang sasama si Xiao Xiao sa akin para sa magandang buhay. Kung hindi ka ampunin, wala kang karapatang pumasok dito. Masyadong marahas ang salita ni G. Su, aminin ko na may impluensya ang Su sa Jiangcheng. Pero may mga taong hindi mo kayang kontrolin. May katotohanang hindi mo alam. Paano mo nasabing mas inferior si Jinyong ni Cherry? Pangulo Joe, ano ang ibig mong sabihin? Ito ba ay para sa babaeng ito? Hindi ka makakalusot sa angkan ng Su? Nagkakamali kayo, G. Su, paalala lang po, marami pa pong tao sa mundo. Huwag kayong mang-away. Huwag masyadong mayabang. Magandang ideya. Tingnan natin sa handaang ito. Sino pa ang maglakas loob para sa kanya lalaban sa angkan ng Su? Tanggalan ninyo ako ng balakid na babae. Anong lakas ng loob mong hawakan siya? Si
Sino ka? Bakit mo sinira ang negosyo ng pamilyang Su? Isang simpleng pamilyang Su. Sinong nagbigay ng lakas para bastusin mo ang Diyos ng digmaan? Uli ang mga tauhan ko, patawad mo kami. Ipatawad mo kami, Diyos ng digmaan. Anong Diyos ng digmaan? Hindi ba't isa lang siyang magnanakaw na tanga? Paano ka naging Diyos ng digmaan? Pamilyar ang suot nitong mga ito, parang nakita ko na ito dati. Elite ba ito ng teatro? Hindi ako mukhang ganyan. Kilala ko ang uniforme ng bawat teatro, pero hindi ko pa ito nakikitang uniforme dati. Nakilala na ba kita saan man? Parang pamilyar ka sa akin. Diyos ng digmaan, hindi mo ako kilala? Hindi ko kilala, imposible. Diyos ng digmaan? O kaya, tingnan mo ng mas malapit. Hindi ko siya kilala, hindi kita kilala. Walang ganyan. Baradong meridian, kahinaan ng katawan, malinaw na pulso ito ng karaniwang tao. Malibang tao ang hinahanap ko? Imposible yon. Baka naman, sa mundo ba ay may dalawang taong magkamukha? General, may problema ba? Sino sa inyo si Jojo? Ako ang presidente ng Jiangcheng Bank. Jojo, sigurado ka bang kinuha niya ang itim na card? Hindi ako magloloko, General. Ang itim na card ay talagang kinuha ng marangal na taong ito. Presidente Joe, hindi lang pulubi ang dinala ninyo. Sumingit sa ating pagpupulong, may dala ka pang grupong ito para gumawa ng gulo. Bakit ka nakikipag-away sa pamilya? Su? Masama ang salita ni Ginoong Su. Si Joe ay pinagkatiwalaan lang ng iba, katapatan. Mukhang iniisip ni Presidente Joe na tayo'y mga batang 3 taong gulang. Pulubi man ito o mga taong sumingit kanina, ikaw ang may dala nito dito. Gusto mo ba akong ihihiya sa gabing ito? Narito ang sasabihin ko, kahit sino pa ang nasa likod mo, ang dangal ng pamilya Su ay hindi basta-basta mababastos. Tingnan ninyo ang buong lungsod sa tabi ng ilog, kahit hindi masabing kami sa pamilyang Su ay makapangyarihan. Hindi basta-basta makakalaban ng kahit sino ang aming angkan. Ngayong pinili mong Jojo na maging kaaway ng pamilyang Su, maging handa ka na. Sino ang may lakas ng loob na gumulo sa aking nasasakupan? Direktor Zhang, tamang oras ang pagdating ninyo. Bigla na lamang sumulpot ang mga ito, kayagang nagbabanta ng pagpatay at ginulo ang aking pagtitipon. Sinasaktan ang aking mga gwardiya. Dali, hulihin ninyo sila. Jidu, huwag kayong mag-alala. Bilang kalihim ng seguridad ng Jiangcheng, tungkulin kong protektahan ang mamamayan. Kayo! Sumuko na kayo! Kay yayabang na pala ng mga kriminal ngayon. Pangahas kayong gumasta sa harap ng hepe ng seguridad. Hindi ko kayo papatayin sa araw na ito. Arestado na kayo ng departamento. Paumanhin, may nagbigay sa akin ng kasuotang ito. Ibagsak ninyo ang mga armas ninyo. Sumuko na kayo. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang aking kalupitan. Pwede ba ninyo silang pigilan na saktan ako? Nay, huwag kang mag-alala. Hindi sila sasaktan ni Inay. Pero kung magkakapalagay silang sirain ang party mo ngayon, kailangan nilang magbayad ng kapalit. Wala akong pakialam kung sino ka man. Yamang nanggulo ka sa teritoryo ng pamilyang Su. Dapat handa kang magdusa. Direktor Jiang, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Arestuhin mo na. Narinig nyo ang sinabi ni Ginoong Su? Bilis! Huliin nyo silang lahat. Sinong maglakas loob na lumaban? Bitayin agad. Ibagsak ang mga armas. Hindi tayo bumaril sa sariling mga tao. Isasama kita. Halika. Ipinosas nila ako. Dalhin silang lahat pabalik sa templo. Ginoong Chen, ang pamilyang Su ay negosyante lang naman. Hindi naman karapat-dapat na iwanan ang importante naming bulong para lang dumalo sa kanilang handaan. Talagang hindi ko dapat pinapansin ang handaan ng mga Su. Pero hindi rin naman ako naparito para sa kanila, kundi para salubungin ang isang mahalagang tao. Narito ba kayo para sa handaan ng pamilyang Su? Mangyaring magparehistro kayo rito. Magparehistro? Alam mo ba kung sino kami? Ako si Xia Yingje. Dalhin mo kami sa bulwagang pangkainan. Siya, ikaw ang Panginoon ng lungsod. Usasan mo silang dalawa sa akin. Huwag mo akong hulihin. Huwag mo akong hulihin. Huwag kang mag-alala, basta nandito ako. Walang mahuhuli dito. Ang yabang mo. Kailangan kong hulihin ito ngayon. Pigilan mo. Director Jiang, hindi ba? Pinapayuhan kitang mag-isip mabuti. Pag nagsisi ka, huwag mong sisihin ang sarili mo. Direktor, Hom Jiang, ang babaeng ito na si Cherry, isang probinsyanang walang alam. Pag-isipan mo, mga tangang ito ay
kasama mo. Ingat ka sa kanilang espesyal na katayuan kahit may espesyal na identidad sila. Ano naman, tulad ko at ng kapatid ko, sa loob ng gusaling ito, wala kaming hindi kayang apihin ng angkan naming Su. Ang Kansu ay pamilya ng negosyante, di ba? Ang lakas ng loob ni Jisoo. Ang kapatid ni Jisoo ay napaka-importanting tao. Nagseserbisyo pa sa ibang bansa. Narinig kong pinahalagahan siya ng hepe ng Fengming Legion sa hinaharap. Baka siya ang magmana ng posisyon sa Fengming Legion, punong general ng Fengming Army. Punong komandante ng hukbong Fengming. Bakit hindi ko maalala? May commander din sa Fengming Jun na ang apelyido ay Su. Batugan kang probinsyano, ano ba ang alam mo? Ang commander ng Fengming Army ay dakilang tao, alay sa Diyos ng digmaan. Bumuo ng Fengming Army para protektahan ang Daxia. Pagkawala ng Diyos ng digmaan, ipinasa ni General Xiao ang pamumuno ng Fengming Jun. Ang kapatid ni CEO Su, nakakuha ng pabor ni General Xiao, walang hanggan ang kinabukasan. Kumpara kay Jisoo, mga hampas lupa kayo, parang palakang nasa balon. Alam mo ba ang pagkakaiba ng nakaraan at ngayon? Alam mo ba ang sa paningin ko, si Presidente Su na sinasabi mo, kumpara sa lalaking ito sa tabi ko, parang butil na lumulutang sa langit. Tabatsoy, ginulo mo ang salusalo ni Presidente Su. Inamak mo si Presidente Su. Kahit bumaba pa ang langit na Diyos, hindi ka mabubuhay sa ilalim ni Jisoo. Kunin niyo sila. Nasa sa inyong mga kamay. Jiang To, bilang direktor ng seguridad, sa harap ng malaking pangyayari, hinuli ng walang investigasyon. Ngayon pa, negosyante ang nagdidikta ng parusa. Wala na bang batas? Sa maliit na lupain ng Jiangcheng, si Presidente Su ang hari. May gagawa nito para sa akin. Dumating ang punong lungsod. Igil! Ang mukha ni Mr. Su ay napakalaking kahit ang Panginoon ng lungsod ay dumating sa pamilya Su upang dumalo sa bangketa. Dapat ito ay para sa kapatid na lalaki ni Mr. Su, iyon ang taong gusto ng General Xiao. Lungsod Lord, maligayan kung nawala ka, mangyaring puupo. Lungsod Lord, bakit ka narito ng bigla? Kung paano bago ako dumating, magbibigay ako sa iyo ng ulat kay Monk Jiang. Oh, huwag mahigpit, huwag mahigpit, huwag mag-aalay. Ang subordinate ay nangangahulugan na maaari mong sabihin ng maaga. Maaari din kaming makilala sa iyo ng maaga. Hindi ba ito haha? Pagkatapos ako talagang pinarangalan, pabayaan ka ng Direktor Jiang Salinder. Pagkatapos ikaw ang hari ng aming Jiangcheng. Ito ay isang maling pag-unawa. Ang Panginoon ng lungsod ay ang mga ito. Ito ay ilan sa kanila na gumawa ng mga walang kabuluhan sa Fengming Jun. Ako ay galit. Unspoken. Mangyaring patawad sa akin. Lungsod Lord. Sinabi mo na sila ay nasaktan ang Fengming Army. Oo, ita. Ang lahat ay maaaring magpatotoo. Bubuksan ko ang iyong mga mata ng aso, ang tao sa harap mo. Siya ay ang komandante ng dignified Fengming Army. Pagkatapos sabihin mo sa akin, sino ang hindi respeto kay Fengming Jun? Siya ay ang Commander-in-Chief ng Fengming Army. Paano mangyayari yon? Ang bata pa ng itsura niya. Paano siya naging komandante ng hukbong Fengming? Ang lungsod puno ay hindi dapat magsinungaling. Bakit kaya napunta rito ang komandante ng hukbong Fengming? Wakas na. Wakas na. Wakas na. Sisihin ang walang hiyang Song Jiang. Kaya paano siya naging punong komandante ng hukbong Fengming? Oh, lungsod puno, nagkakamali ka ba? Ang komandanteng Fengming, kaya rangal na personahe. Bakit kaya ito naririto? Pinagbibintangan mo ba ako ng pagsisinungaling? Hindi ko magawa. Si Xia Yingje, alkalde ng Jiangcheng, ay dumalaw kay General Xiao. Bumangon ka. Ikaw na ang bahala sa mga bagay dito. May mas mahalaga akong gawain. Ang mga nasasakupan ay dapat tuparin ang hiling ni General Xiao. Sherry, una na tayo. Tara na. Ayaw kong sumama sa'yo. Nais kong hanapin ang aking anak na babae. Ikaw. General Xiao, ang binibining Su na ito ay tunay na anak ni Su Mingyu. Hindi ito maaari. Siya Xiao. Bumaba ka. Nakita mo ba si General Xiao? Ay! Huy, nahanap ka na nga ng batang babae. Umuwi ka na kasama ng nanay mo. Tingnan mo ito, para sa'yo ito. Hindi ikaw ang nanay ko. Gusto ko ang nanay ko. Inilagay ako ng nanay ko sa kotse. Titira ako sa malaking bahay. Bibili rin siya ng maraming laruan. Gusto ko ang nanay ko. Ang kaya ibigay ng nanay mo, kaya rin niyang ibigay sa iyo. Mas maganda pa ang maibibigay ko. Ayaw ko rin noon. Sabi ng nanay ko, ay corny siya. Sanayon. Basta't saan ka pumunta, hinahamak ka. Anong masasabi mo? General, hindi ko sinasadya. Huwag mo pakinggan ang kalokohan ng bata. At muli, mga cherries, si Cherry ba ang kapatid mo? Paano siya naging ordinaryong taga-nayon? Ganoon ba? Aminin mo, hinahamak mo ang mga taga-nayon. Walang kaugar-ugar.
Anong karapatan ng pamilya Sumanghamak? Lahat dito, ilang henerasyon lang ay taga na yun din. Ang kinain ninyo sa araw-araw, anong hindi na ibigay ng mga taga-nayon? Kayo ang nagpapanggap na mayayaman, pero walang konsensyang umaasa sa kanila. Lahat ng biyaya mula sa nayon. Ano ba ang masasabi ng mga taga-nayon? Sa paningin ko, kayo ang tunay na mapagmataas. Gaano man kamahal at magara ang suot mong damit, hindi maitatago ang dumi at baho ng puso ninyo at mayroon kayong tiwaling sistema ng pagpapahalaga na ipinasa pa sa isang musmos na bata. Tanungin mo ang sarili mo, karapat-dapat ka bang maging mabuting ina? Xiao, tandaan mo ang sinabi ng tiya mo, pantay-pantay tayong lahat. Walang mas mataas na uri kaysa kapwa. Ang lakas ng isang tao, hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa pagkakaroon ng dalisay at matibay na puso't kaluluwa. Nanay, totoo ba ang sinabi ng tiya? Oh, tama siya. Mang tiya mo, mali ako noon. Hindi ako naging mabuting ina. Cherry, una na tayo. Naiintindihan ni Xiao. Babalik din siya. Huwag kang mag-alala, Xiao. Bababalik nga ba siya? Ate Cherry, kung gusto mong si Xiao ay maging isang matagumpay at makabuluhang mamamayan, kailangang matutunan niya ang mga araling ito habang siya'y bata pa. Sige. Ang anak natin ay napakabuti. Mauunawaan niya. Matalino ang batang yan. Buti, naiintindihan mo. Ate Cherry, una na tayo. Munti. Doktor, kumusta ang kapatid ko? Malubha ang trauma na naranasan ng utak ng pasyente. Nag-activate ang automatikong mekanismo ng katawan para protektahan ang utak, kaya ganito ang kalagayan ng pasyente. Ano ang gagawin natin? May lunas ba para dito? Wala pa tayong siguradong lunas sa ngayon, pero may balita ako sa kumpanyang Su Group. Gumagawa sila ng universal na panlunas. Subukan natin yon. Su Group? Sige. Alam ko may iba pang kondisyon ng pasyente. Sige. General, kanina ka pa nasa hotel. Bakit itinatago ang pagkakakilanlan ng Diyos ng digmaan? Nakita mo na ang kalagayan ng Diyos ng digmaan. Mula nang mawala siya, hindi lang tayo ang naghahanap sa Kanya. Magulo sa loob at labas ng bansa, naghahanap din sa Kanya, kaya para sa kaligtasan niya. Kailangang itago natin ang pagkakakilanlan mo. Naiintindihan ko, may espesyal na gamot daw ang Su family. Subukan natin yon. Padalhan mo ng mensahe ang Su family. Sige. Uuwi muna ako sandali. Sige. Kaninong kotse ito? Bakit na naman ito huminto sa pinto ni Cherry? Hindi ba't maraming mayayaman na naghanap kay Cherry dati? Pareho kayang grupo ng mga tao sa kotse nitong nakaraan? Parang hindi naman kitang-kita sa TV na sasakyang militar ito, di ba? Nangyari na naman ba matapos takasan ni Cherry? Eto na, totoong sundalo. Paano nahuli ng mga to si Cherry? Nakuha na. Bilisan natin at tingnan. Tangang-tanga tong si Cherry. Wala nang mga malalaking tao. Sino kayo? Ay sir, kapitbahay po namin si Cherry. Wala po siya ngayon sa bahay. Ano po ginagawa ninyo dito? Opo. Sir, may topak po ang utak ni Cherry sa amin. May ginawa po ba siya? Wala kayong pakialam dito? Umiwalay kayo? Huwag lalapit dito? Aray, sir, itong si Cherry. Talagang tanga. Kahit sira ang ulo, mabuti naman ang loob. Paano kung may ginawa siya? Ang dami-dami nyo. Patawarin nyo na ngayon? Ay, may bumaba sa sasakyan. Utusan kaya yung sasakyan sa harap bababa na? Bilisan natin. Ate de... Basura, ipinag-utos ko sa'yo na imbestigahan ang pagkatao ni Cherry. Ganito lang ang ibinigay mong resulta. Ikaw ang magpaliwanag, isang probinsyana lang siya. Paano siya naging malapit kay Feng Mingjun? Alam mo ba, dahil ngayon, pinarangalan mo ang pamilya Su sa harap ng mga makapangyarihan sa Jiangcheng. Paumanhin Ginongsu, kaming mga tauhan ang may pagkukulang. Paumanhin? Ano pang silbi ng pagsusori mo na ngayon? At alam mo ba, ang handog na ito sana ay pagkakataon para sumikat ang pamilya Su sa Jiangcheng. Ngayon, nasayang lahat dahil sa'yo. Sa tingin ni Ginongsu, ang resulta ng handog ay dapat makinabang tayo. Nawalan ng mukha ang pamilya Su. Sasabihin mong maganda ito? Ginongsu, si Cherry ang amay ng dalaga at tapat siyang nagmamahal sa kanya. Pansinin mo ang paggalang ni General Xiao kay Cherry na parang tunay na ina. Kung magagamit natin ang ugnayan ng dalaga, makikipag-ugnayan kay Feng Mingjun, ang kapangyarihan ng pamilya Su hindi na limitado sa maliit na Jiangcheng.
Ngunit probinsyana lang si Cherry. Paano ko malalaman ang halaga niya kay General Xiao? Gaano ba kalaki ito? Ginoong Su, nakalimutan nyo. Ang binata po natin ay nasa Fengming Army. Pwede nyo siyang tawagan, magpasya siya mag-imbestiga. Tama. Tatawagan ko si Yun Chang ngayon din. Kumusta? May problema ba? Hindi mo ba ito sinabi dati? Ikaw at ang hepe ng Fengming Army na si General Xiao. Magkakilala ba kayo? Alam mo ba, may kamag-anak ba siya o kaibigan sa Jiangcheng? Jiangcheng? Hindi ko narinig yan dati. Ang angka ni General Xiao ay galing sa Qiandu. Paano siya magkakaroon ng kamag-anak sa Jiangcheng? Kakaiba yan na. Nung naghanda ako ng salo-salo para kay Xiao Xiao, nakita ko si General Xiao. General He Xiao. Bakit siya pumunta sa Jiangcheng? Ako rin, nagtataka. Hindi lang siya personal na dumating. Dala pa niya ang kanyang mga tauhan. Ginulo ang salo-salo ng pamilya. So, Ate, may nagalit ka ba kay General Xiao? ngayon ko lang siya unang nakita. Paano ko siya maaapakan? Ang dahilan ng kanyang paggulo ngayon para suportahan ng inang umampon kay Xiao Xiao. Naalala ko ang babaeng yon. Mukhang may koneksyon kay General Xiao. Kaya ko tinatanong sa'yo. Imposible. Yon. Anong klaseng tao si General Xiao? Paano siya magkakaroon ng relasyon sa probinsyana? Sigurado ka bang tunay na General Xiao nakita mo? Unang beses ko lang din siya nakilala. Hindi ko alam. Tama. Kumpirma ni City Lord Xia Yingjie. Hindi naman ito peke, di ba? Hindi naman sigurado yan. Wala namang trato si Xia Yingjie sa pamilya Su. Baka impostor ang taong to na pinahanap niya. Nagpapanggap bilang General Xiao para sirain ang reputasyon ng pamilya. Hindi kasing tapang ni Xia Yingjie. Hindi ba siya natatakot na mabuko ang peking pagkatao? Siyempre hindi siya nag-aalala. Mataas ang posisyon ni General Xiao. Lagi siyang nakamaskara nitong mga nakaraang taon. Imposibleng makita ng ordinaryong tao ang tunay niyang mukha. Siyempre hindi siya takot na mahayag. Kaya pala, walang takot si Xia Yingjie na ito. Nang banggitin kita sa pagtitipon, sa tingin ko'y hindi talaga kilala ka ng babaeng yon. Hindi ko alam. Mukhang peke ang babaeng ito. Huwag kang mag-alala, ate. Nakita ko na mismo si General Xiao. Pagbalik ko, tutulungan kitang pasinungalingan ang peking yan. Ate, hintayin mong lumuhod at humingi ng tawad si Ate Xiaying. Sige. Xia Yingjie, hindi ko inakalang maglakas loob ka. Maghanap ng papalit kay Commander Feng Mingbing. Pero hindi mo naisip, nakita mismo ng kapatid ko kinabukasan, Xiao Jiu. Hintayin natin siya pagbalik. Aabangan ko kung paano mo itataguyod ang panlulokong ito. Lihim na paglalakbay ni Commander Feng Mingjie. Sa Jiangcheng pala ang punta niya. Kailangan Tatay, kamusta ang pakikisama ninyo kay General Xiao? Siya ba ang commander ng pangkat Fengming? Tingnan mo ang buong tag-araw, nasa ilalim ng isa at nasa ibabaw ng libo-libo. Gawin ang relasyong ito, hindi ba't ang bahay natin ay tataas na? Asawa. May lihim na usapin si General Xiao. Hindi basta-basta itatanong yan. At tandaan mo ako, huwag ikalat ang balita tungkol kay General Xiao. Baka hindi natin kayanin ang mga kapalit. Oh, naiintindihan ko. Ang kinaroroonan ni General Xiao, dapat maging lihim yan. Pangako, hindi ako magsasatsat. Hoy, kanino ka nagmemensahe? May sinabi si nanay na importante sa bahay. Mauna na ako. Sige, mauna ka na. Dalhan mo si Tita Wang ng maganda, ha? Ano ang ginagawa mo? Paano kag may makakita sa'yo? Paano ko ito makikita? Natatakot ka bang malaman ni Jay Cho na yang basurang yan? Hindi basura ang mga tao ngayon. Hindi mo pa alam. Nakahanay na ang mga joke kay punong General Feng Mingjun. Sa relasyon ni General Xiao, hindi na ito magtatagal. Ang Angkan Zhou ang magiging pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Nakadepende sa kanya ang yaman ng Jiangcheng. Hindi uubra ang mga Zhou ng mag-isa. Pero huwag mong kalimutan, may connection din siya sa hepe ng militar. Hindi na magtatagal, ikaw, tatawagin mo na siyang Zhou Xiang. Ha. Tangang bata, naloko ka rin ng mga Zhou. Nilin lang ako ng Angkan Zhou. Ano yung ibig mong sabihin? Literal na ganoon. Wala namang kilalang commander sa Fengming Army ang mga Zhou. Peke lang ang hiniri niya. Imposible yan. Paano makakahanap ang mga Zhou? Nagpapanggap na komandar ng Fengming Huntong? Huwag mong kalimutang ako ang pinagkakatiwalaan ng commander. May kinalaman ba ang mga Zhou sa commander? Hindi ko alam. Anong lakas ng loob mo? Sumpain dapat ang Angkan Zhou?
Pagdating ng panahon, maglilingkod ka sa akin. Lahat ng yaman ay sayo. Nakakaasar? Ate, nagpadala na ako ng tao para makipag-ugnayan sa pamilyang sa ngalan ng Fengming Army, mamuhunan ng 30 bilyon sa Sujia Pharmaceutical gamitin para gumawa ng mga vegetarian na gamot. Sige, ikaw ang bahala sa pamilyang Su ngayon. Paunlarin nila agad ang mga sample. Oo. Mga tauhan ko, salubungin ang Diyos ng digmaan. Diyos ng digmaan? Ano bang Diyos ng digmaan? Nene, parang kilala kita. Hindi pa fully recovered si Diyos ng digmaan. Hindi kita nakilala. Ikaw ang maghanap ng bagong lugar. Ilalabas muna natin si Diyos ng digmaan. Opo. Tama pala. Nene, bakit hindi pa umuwi ang anak ko? Ilang araw na hindi pumasok sa eskwela, masisisi siya ng guro. Cherry, huwag kang mag-alala. Lumipat na ng eskwela si Xiao Xiao. Mas maganda na ang bagong paaralan niya. Naghanap na rin ako ng malapit na bahay. Kapag nalipat na tayo, araw-araw mo nang makikita si Xiao Xiao. Talaga? Totoo? Ha. Ang galing. Ay, maraming salamat po. Su Xiao, sinadya mong gumulo sa unang araw ng eskwela? Hindi mo ba nakikita ang problema? Guro, hindi po ako nanggulo. Sina Chen Bin at Zhao Yuan ang unang nanakit sa akin. Sinigawan nila ako. Pinagulunan pa ako ng pulbos. Ikaw ang may katwiran. Bakit di mo isipin ang daming estudyante? Bakit ikaw lang ang inaapi nila? Inaaway ka, kaya nananakit ka. Tawag nila sa akin ay Prom D. Hindi sila karapat dapat maging kaklase. Mabahong Prom D, mali ba ako? Prestihiyosong paaralan ito. Bakit Prom D ang katabi ko sa eskwela? Ang baho mo talaga. Prom D amoy probinsya. Umuwi ka na sa probinsya mo. Hindi ako Prom D. Hindi ako mabaho. Narito na tayo. Kamusta ang paaralang ito? Makakapasok ba talaga ang anak ko dito? Maganda ba ang eskwelahan na ito? Pwede ba talagang mag-aral dito ang anak ko? Cherry, huwag kang mag-alala. Nasa loob si Xiao Xiao. Kung hindi ka naniniwala, pasyalan natin sa loob. Saan galing ang mabahong pulubi? Hindi ito lugar para manglimos. Umalis kayo. Hindi kami pulubi. Nag-aaral ang anak ko dito sa loob. Bisitahin ko lang ang anak ko. Hindi mo ba alam kung saan ito? Ang pinakamahusay na pribadong kolehiyo sa Xiangcheng. Kahit na mahirap lang kayo, kahit ibenta ko kayo, hindi pa rin sa sapat. Umalis kayo o papatulan ko talaga kayo. Aalis ba kayo? Isang gwardiya lang. Sino nagbigay sa'yo ng kapangyarihan dito? Putang ina, nanapak ka pa. Huwag kang magagalit kung papatulan kita. May gulo sa eskwelahan. Dali, punta kayo rito. Mga tropa, silang dalawa ang nanggulo sa eskwelahan. Bilisan niyo at hulihin ninyo. Anong ginagawa mo? Binabalaan na kita. Kung magkakagulo ka sa amin. Hindi maganda ang kahihinatnan. Bilang nangungunang pribadong paaralan sa Jiangcheng, mga gwardya dito, ay kauri mo rin. Alam ko ang sistema ng paaralang ito. Hindi mo na kailangan pa umalis. Huwag kang lalapit. Tinawag ko na ang pulis. Wala nang makakapigil sa'yo ngayon. Sino ang tumawag ng pulis? Kuya, ako ang tumawag ng pulis. 2 tao ang pumasok sa paaralan. Marami sa amin ang nasaktan. Ikaw ang dapat magdesisyo para sa amin. Sino ang may lakas ng loob? Tingnan natin. General Xiao Xiao. General Xiao, nagkakamali ka ba? Kitang-kita namang mga promdi ang dalawang to. Paano naging si General Xiao ito? Sino ang nagpahiram ng lakas ng loob mo manghamak kay General Xiao? Kunin mo para sa... Oy, Miss... Oy! Dahil kasama mo si Lady Cherry para kay Miss Su, ako nang maghahatid sa inyo. Parito po kayo. Ha ha ha! May dahilan ang mali mong ginawa. Merong mga bagay na may ama't ina. Tuturuan kita ng tamang asal ngayon. Iabot mo ang kamay mo. Guro, wala po akong kasalanan. Huwag niyo po akong paluin. Ang tapang mong sumuway. Tumayaw si Chen Bin para tulungan ako. Hinay-hinay lang. Ako ang nagpamatigas sa'yo. Pinag-away kita sa mga kaklase mo. Enggot ka. Ituturo ko sa'yo ang tamang disiplina. Guro,
Ako po'y nagkamali. Pakiusap. Wag po. Gising na. Gising na po kayo. Guro, alam kong nagkamali ako. Wag na kayong mag-away. Aray, aray, ang sakit. Aray ko po, aray. Sakit talaga. Aray na naman. Nandito ang batang babae na hindi umiiyak. Inay, ayaw ko na pumasok dito. Lahat sila nang bubuli sa akin. Huwag kang matakot. Nandito na si Inay. Uuwi na tayo sa bahay. Tara na ngayon din. Utangina, ang lakas ng loob mong humamon. Wala na kayo. Tapos na kayo, hindi kita palalampasin. Sino ka ba para hindi ako palampasin? Ito na naman ang probinsyanong ito. Kala mo ba matatakot ako sa dami ninyo? Hindi mo alam kung saan ka pumunta. Kahit sino ka pa man, pangahas mong inapi ang anak ni Ate Cherry, magdudusa ka sa ginawa mo. Kailan ko siya inapi? Malinaw na siya ang unang nagkamali. Bilang guro, ituturo ko sa kanya ang tama. Wala naman akong kasalanan. Sina Shenbing at Zhao Yiming ang unang nang api. Tapos tinawag pa akong probinsyano ng guro. Tinanong pa nila, bakit daw ako lang nila inaapi? Sinong nagpahintulot mong apihin ang anak ko? Sino ang nagpahintulot na hilabasin ang anak ko? Tumigil ka! Alam mo ba ang ginagawa mo? Sino mang manlalait sa anak ko? Sino ang aking kinakalaban? Pangahasang nanakit ka sa akin, wala ka ng takas. Pagpapayarin kita. Nairita ba ang Diyos ng digmaan? Gumising na kaya ang subliminal? Mga probinsyano, hintayin niyo ako. Tatawag na ako ng seguridad para istuhin niya kayong lahat. Huwag makipag-away. Nandito na tayo. Director Zhang, dumating ka rin. Sila ang nanggulo sa paaralan, sadyang nanakit ng tao. Ilisan niyo at arestuhin. Sige, pusasan. Hoy, itong punong kiyaw, bakit niyo ako inaaresto? Bitawan niyo ako. Bitawan? Bagamat hindi na ako direktor, ang sanhi at bunga ng pangyayari, malinaw na naimbestigahan ko. Sina Chen Bin at Zhao Yuan ang unang nambuli kay Su Xiao. Pagkatapos kayo ang nagpabango, sinadyang baliktarin ng tama at mali. Pagkatapos manakit ng estudyante, sumama kayo para sa investigasyon. Dalhin niyo. Bitawan niyo ako. Iuwi mo. Hindi. Ayoko mamatay ng ganito. Pakawalan mo ako. Siya. Ang mga tao rito'y masasama lahat. Hindi tayo mananatili dito. Uwi na ba tayo? Tumigil ka. Bitawan mo ang anak ko. Anong gusto mo? Ako dapat ang magtanong nito sa iyo. Anong gagawin mo sa anak ko? Sumingyu, nakalimutan mo na ba ang sinabi mo noon? Kung hindi mo sinabi sa akin ang nangyari noon, ayoko nang pakialaman ka. Hindi ko inakala ito. Paano kayo naglakas loob na mga sinungaling na lumapit pa dito? Anong ibig mong sabihin na sinungaling? Para lamang mapahamak ang aming pamilyang Su. Talagang pinaghirapan. Nauubusan nung ako ng pasensya. Magkano ba ang ibinigay sa iyo ni Xiang Yingje? Kaya pala ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang magpanggap na commander ng hukbo ng Fengming? Ako ay nagpanggap na commander ng hukbo ng Fengming. Di ba tumaasa ka sa commander ng hukbo ng Fengming? Di kailanman nagpakita sa publiko. Kayong mga walang hiya, nagpapanggap sa kanyang pagkatao. Pero hindi mo inasahan ito, di ba? Ang kapatid ko ay tagapagpayo ng komandante ng hukbo ng Ming. Nakita mismo niya ang tunay na pangalan ng tao. Sa iyong maliit na daya, akala mo maluloko mo siya? Ang kapatid mo? Paano ko hindi nalaman na may malapit siyang tagapagpayo? O saka, hindi ka ba nagdududa? Sa totoo lang, ang kapatid mo ba ang nagsinungaling sa'yo? Haabiro lang. Si Ming Cheng ay kapatid ko. Paano niya ako paglololohin? Kung nais mong maghasik ng hidwaan, mas mabuting tipirin mo ang lakas mo. Maghasik ng hidwaan. Ayaw kong gumamit ng ganitong paraan sa mga katulad mo. Ping Wang, huwag mong isiping nandyan si Xia Yingje. Para suportahan ka, maaari kang maging bastos. Mas mabuting sabihin ko na tingnan mo ang buong River City. Walang makakagawa ng anuman. Kung ang pamilya Su ay hindi maniniwala, subukan mo. Lumipad ka rito. Iuuwi ka na ni Inay. Ayaw ko nang sumunod sa'yo sa bayan. Sasama na ako kay Inay. Chaok Xiao, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang ampon mong ina, isang pobreng taga-probinsya. Wala siyang maibibigay sa'yo. Sa pamilya Su ka lang makakapamuhay upang magpatuloy sa magandang buhay. Nais mo bang talikuran ang kasalukuyang buhay? Bumalik sa nakaraan? Bumalik sa mga araw ng kahirapan? Nay, pero pinagtripan ako ng mga kaklase ko sa eskwela. Sinabihan pa akong pasaway at hinampas ng guro.
Anong problema mo nga ba, anak? Ilang beses na kitang pinaalalahanan sa bahay. Dapat makinig ka sa guro mo sa eskwela. Makisama kang mabuti sa mga kaklase. Bakit ka nang gugulo sa unang araw pa lang ng klase? Mukhang nasa probinsya pa rin ako. Baho talaga dito. Sumingyu, may sira ba ang utak mo? Nabuli si Xiao Xiao sa eskwela. Hindi mo lang tinutulungan ng anak mo. Dinadapa mo pa sa iba ang sisi. Karapat-dapat ka bang maging ina? Ano ko ituturo sa anak ko? Bahala kami sa pamilya namin. Wala kang karapatang manghimasok dito, Xiao Xiao. Kapag nakipagkaibigan ka sa mga probinsyana, marami pang masisirang gulo ang mangyayari. Tama si Xiao Xiao. Wala siyang ginawang masama. Mga bully na bata ang unang nanakit kay Xiao Xiao. Lahat ng estudyante dito, may dekalidad na edukasyon mula pagkabata. Ang dahilan kung bakit si Xiao Xiao at mga guro hindi nagkakasundo sa eskwela. Ikaw ang may kasalanan nito lahat. Ikaw ang nagpasakit sa kanya mula pagkabata. Pinapagsama mo siya sa mga batang pasaway, nakikihalubilo sa mga probinsyanong yan, kaya nagkasakit siya ng ganito. Hindi masama ang pagiging maliit. Si Xiao Xiao ang pinakamabuting bata sa mundo. Huwag mo siyang sabihan ng ganyan. Ikaw, Sumingyu, alamin mo muna ang totoo. Huwag kang manghusga ng walang alam. Magsisisi ka sa huli. Paano ako gumagawa? Hindi mo ako pwedeng turuan. Xiao Xiao, halika rito agad. Ayokong sumunod sa'yo. Uuwi na ako kasama si Mama. Anong kalokohan yan? Ako ang nanay mo. Nagsisinungaling ka. Hindi kita nanay. Hindi gaganyan ng nanay ko. Tinutulungan mo silang bulihin ako. Anong alam mo sa murang edad, nanay? Hindi ito para sa'yo. Bakit hindi mo yan maunawaan? Anak ka. Walang hiya ka. Tinutulungan mo silang apihin ang sarili mong anak. Sabi niya para daw sa kanya. Walang hiya ka talaga. Pinalalakas ko siya. Ang pamilya natin, mamamana niya ang Su Group balang araw. Kung di niya kaya itong pagsubok, paano niya pamamahalaan ang Su Consortium? Pangarap mo lang yan. Paano mo nasabi? Gusto ba ni Xiao Xiao sa plano mong paglaki? Ayaw mo lang, mga probinsyanong kulubi kayo? Paano ninyo mauunawaan ang yaman ng aming Su Group, ang aming pamilya? Susunod lang sa landas na itinakda ko para sa magandang kinabukasan. Hindi nyo kayang abutin yan. Talaga? Kung sigurado ka, bakit di mo tanungin si Xiao Xiao? Ano naman ang gusto niya? Anong kinakatakutan ko? Naniniwala ako. Ang pamilya namin. Tama ang pipiliin. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Sasama ka ba sa nanay mo? Mamuhay ng mayaman at sagana, maging prinsesa ang hinahangaan ng lahat? O sasama ka ba sa tangang ito pa uwi? Bumalik sa marumi at mabahong nayon? Ako. Gusto kong sumama kay Mama. Iti, pag-isipan mong mabuti. Kapag sumama ka sa tanga na to, maghihirap ka ulit ng tulad ng dati. Hindi ako natatakot kasi mabait sa akin si Nanay. Hindi siya matalino. Hindi, Nay. May pera ka. Pero si Nanay, ibibigay niya ang lahat para sa akin. Nay, salamat sa pag-alaga sa akin nitong mga araw. Pero ngayon, babalik pa rin ako kay Nanay. Bakit ganun? Tangang-tanga siya? Tama ka pala. Tangang-tanga ang nanay ko. Pero Nay, ang galing-galing mo. Mayaman ka pa. Marami ka pang kasama sa akin. Kung sasama ako sa'yo, may iwan ng mag-isa si Nanay. Matatakot siya. 20,000 ayaw mo sa akin? Hindi ako pwede. Anak kita, di kita papayagang sumama ka ni Numan. Hindi. Umalis kayo sa daan. Walang utos si Jisoo, walang mga kaalis. Huling sasabihin ko na umalis kayo or wag niyong sisihin pag nagwala ako. Dalhin niyo palabas ang ate. Opo. Hayagang hinahamon mo ang dignidad ng pamilyang Su. Alam mo ba ang magiging kapalit nito? Talaga? Hihintay na lang ako dito. Gusto kong makita ang magagawa ng pamilya Su sa akin. Well, sana sa susunod na lumuhod ka at humingi ng awa, huwag ka nang babalik pa. Ate Wei, sabay na tayong umuwi. Sige. Ate Charlene, tong gago. Akala ba nila basta-basta ang pamilyang Su? Maluwag na ba? Sige. Kailangan ko kayong magbabayad kayo sa akin. Anong problema? Sino naman ang umasar sa ating maganda? Hindi si Ate Xiaoying ito. Gusto niyang gamitin ang probinsyanong ito para digmaan ang pamilyang Su. Si Ate Xiaoying kumain ng puso ng oso at abdo ng leopardo. Hindi ko pa siya binabayaran. Siya mismo ang lumapit. Siya naman ang alkalde ng Jiangcheng, hindi makatiis sa aking kapangyarihan. Oo. Bumalik na ako ngayon. May dala akong magandang balita. Basta magagrab natin ang oportunidad na ito.
Yayaman ang buong pamilyang Su. Anong magandang balita? Ate, naalala ko, may pharmaceutical company ka ba? Noon, gumawa ng gamot para sa brain damage. May ganong kumpanya ba? Pero hindi pa tapos ang research sa milagrong gamot na yan. At wala ng pondo ang kumpanya para sa research. Bakit mo ito tinatanong? May gustong mamuhunan sa atin? Tama. Si General Chen ng Fengming Army gusto pumasok sa medical industry. Mag-i-invest ng 30 bilyon sa pamilyang Su. 30 bilyon. Medalya militar ni Feng Mingbi ito. Eksakto. Hindi ito peke. Ate, para makuha ang pondo kay General Chen, pinag-isipan ko ng maigi. Yun Chang, nag-mature ka na sa pamumuhunan ni Vice General Chen. Ang aming kumpanyang parmasyutiko ng pamilyang Su, hindi lang 3 bilyong puhunan ang makukuha at ito pa ang mas importante. Nakipagkasundo na rin tayo kay Feng Mingjun. Sa panahong iyon, magiging pangunahing angkan tayo sa Daxia. Pagbigay alam agad sa mga mayayamang pamilya sa Jiangcheng, ikalat na hawak natin ang lokasyon ni Feng Mingjun. Sabihin mo sa kanila, makalipas ang 3 araw, magdaraos tayo ng signing ceremony sa Pan China Hotel. Ngayong pagkakataon, babawiin ko lahat ng nasayang noon. Opo, Ginang. Epektibo lagi ang plano ni Su. Ayon sa eksperimento, ang aming espesyal na gamot naming malakas ang epekto sa utak ng pasyente. Sa teorya, maaring pabilisin ang brain activity at kusang ayusin ang brain damage. Gamit ang gamot na ito, tatanghaling pinakamakapangyarihang angkan. Ay, Captain Lee, narito ka pala. pwede nang mag-relax sa pribado. Sige, maupo na kayo. Kumusta na ang espesyal na... Hinahanap ka ng kapitan. Lumabas na ang resulta ng bagong gamot na ito. Naniniwala akong makakatugon ito kay General Chen. Halika, tingnan mo. Magaling isasabi ko kay General Chen ang magandang balita. Salamat, Kapitan. May isa pa sanang maliit na hiling. Di ko alam kung masasabi ito ni Kapitan Lee. Sabihin mo na. Di ba 30 bilyon ang inilagay ni General Chen sa pamilya Su? Gusto ng kapatid kong babae na magpasalamat. Bukas sa Pan China Hotel, meron silang handaan. Umaasa ako na personal na dadalo si General Chen. Maliit na bagay lang ito. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko ang gamot kay General Chen. Anong oras? Sabihin mo nga pala salamat sa kanya. Section Lee. Ganun na lang. Huwag kang magmadali. Siping Diyos ng digmaan, di ko inasahang magbabayad. Ang imperyo ng ganito kataas noon, di ka namatay. Pero ngayon makikita ko kung paano ka tatakas. Hoy. Hahaha. Punong guro, nagkakagulo na naman ang Sakura Country? Punong guro, huwag kang mag-alala. Hintayin mong bumalik ako ngayon. Bibigyan ko sila ng matinding leksyon. May balita mula kay Ate Su Pharmaceutical na buo na ang Maganda yan, sakto at tahimik sa Sakura ngayon. Hanggang sa salubungin natin ang Diyos ng digmaan, siguradong nagulat sila. Walang pag-aaksaya ng oras. Kailangan nating magmadali sa Sus Pharmaceutical. Dalhin ang gamot at ibigay sa Diyos ng digmaan. Ate, sige, ako na mismo ang pupunta doon. Ate Cherry, aalis na ako. Maglaro ka muna. Kita tayo. Bakit ka nandito ulit? Masasamang tao. Lumapit kayo. Gusto niyo na naman agawin ng bata. Ginang, maaaring nagkamali kayo ng intindi. Kayo po ang nag-ampon sa aming dalaga. Napadaan po ako para magbigay ng imbitasyon. Ang aming may bahay ay nasa hotel, may handaan. Sana po ay maisama niyo ang dalaga. Wag na. Wala kaming pupuntahan. Umalis ka na. Miss, isa pa. Anak ka rin ni Mr. Su. Mahalaga ang handaan sa pamilya Su. Kung hindi ka pupunta, malulungkot ang iyong ina. Nanay, ayaw ko pong malungkot si nanay. Sasama ka po ba sa akin sa handaan? Sige po, kasama si Xiao Xiao. Kung ganon sa ako, ihintayin ko kayo sa hotel. Ginang, nakuha ko na ang loob ng Ginang dalhin ng probinsyana sa Salo-Salo. siguraduhing ayusin ang mga tauhan. Ngayon ay ipapaalam ko sa anak ko. Hindi siya magtatagumpay sa probinsyana. Ate, magsisimula na ang handaan.
Tigil na sa pagmamakaawa. Saan galing ang pulubing ito? Hindi kami mga pulubi. Narito kami para sa handaan. Dumalo sa piging. Alam nyo ba, sino-sino itong mga bisita? Kayong 3 unggoy lang. Gusto ko pa ring sumama sa handaan. Lumabas kayo. Ako at si Nanay, inanyayahan kami ni Nanay dito. Bakit hindi nyo kami papasukin? Nanay mo? Anak ka ba ni Jisoo? Oo, si Nanay, ang asawa ni G. So, bakit hindi nyo kami pasukin agad? Kung anak ka ni Jisoo, sige, pasok kayo. Sandali lang, ito yung pulubi. Anong ginagawa nyo? Hindi ba't papapasukin nyo kami? Ay, pasensya na, Binisu bilang anak ni Jisoo. Walang problema kung gusto mong pumasok, pero hindi itong pulubi. Tapos nung kalokohan ang pinagsasabi mo, ang nanay ko ay hindi pulubi. Paumanhin, Miss Su, sumusunod lang po ako sa patakaran ng hotel. Ang pamilyang Su ang pinakamarangal na kliyente namin. Ang mga dumalo sa piging ngayon, puro negosyante ang mga nandito. Kung papapasukin ko itong pulubi at kung may masagi siya, hindi ko kayang panagutan yun. Kung ayaw nyong papasukin ang nanay ko, hindi rin ako sasama. Miss Su, pag-isipan niyo po ang desisyon niyo. Napakahalaga ng piging na ito sa pamilyang Su. Kung malaman ni Mr. Su na hindi kayo dumalo, tiyak na masasaktan siya. Huwag niyo sanang piliin ang isang probinsyana kaysa masaktan ang ina niyo. Miss Shu, di naman tatagal ang piging ngayon. Pabayaan na lang muna siyang maghintay. Wala namang problema. Ay, hinding-hindi. Kung hindi nyo papapasukin ang nanay ko, ayoko na ring sumama. Mr. Joe, sa... Banhua Hotel niyo ay talagang kahanga-hanga. Kahit ang mga bisita kong Jojo ay hinaharang, mukhang hindi nyo masyadong pinahahala. Ginoong Joe, pasensya na. Hindi ko alam na bisita mo pala siya. Naiintindihan ko, umalis ka na. Inimbita ni Ginoong Joe si Ginang Jintao. Nandito na naman tayo. Tito, salamat sa pagtulong sa nanay ko. Walang anuman, Binibini, ikinagagalak kong matulungan kayo. Huwag kang mag-overthink, Binibini. Malalaman mo ang ilang bagay, tara na. Sige, alis na tayo. Hindi ba ito yung nanggulo sa hapunan ng pamilya? So, bakit nandito na naman siya ngayon? Hindi ko alam, ano ba relasyon niya sa commander ng hukbo ng Feng Ming? Narinig ko last time ate ang tawag ng commander sa kanya. Magkapatid kaya sila? Ito yung nagkunwing tagapagtanggol ng commander ng Feng Ming Army. Mukhang... Su Xiao, ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Sinong may lakas ng loob ang magpanggap na kamag-anak ng mga bandido ng Feng Ming Army? Hindi mo pa rin nauunawaan. Naloko kayong lahat ng probinsyanang ito. Naloko tayo. Anong nangyayari? Baka wala namang kinalaman ng babaeng ito sa kabaitan ni Feng Ming Kuntong. Seryoso si Su Xiao sa Feng Ming. Naglingkod sa militar, peke raw sabi niya. Peke yan sigurado. Anong ginagawa mo? Arestuhin siya. Tingnan kung sinong may lakas ng loob. Wala ka bang hiya sa apelyidong Joe mo? Manggugulo sa teritoryo ng pamilya. Su namin. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw, Su Mingcheng, paano mo kinakausap ang tatay ko? Ano ka ba talaga? Ganyan ko siya kakausapin. Bakit di mo tanggapin? Su Mingcheng, ang yabang mo talaga. Handa ka bang Pumasok sa digmaan. Hahaha, ang pamilya Joe ba ay makakasabay din? Mukhang kayong magkapatid na Su. Akala nyo ba mahinang kalaban ang Joe? Kung gano'n na lang, huwag nyong sisihin ang sarili kong katapangan. Ambisyoso ka masyado, Su Mingcheng. Ito ang sasabihin ko. Ngayon ang pamilya Joe, hindi na kahina-hina lang kalaban. Anong ibig mong sabihin? Salamat. Anong ginagawa mo? Akala mo ba hindi kita nakikita? Simulat sa poll, tauhan ako ni Su Xiao. Lumapit ako sa'yo noon para malaman ang lihim ng Joe. Anong ginawa mo? Anong mga major shareholders ipinagbili lahat ng shares sa Su? Magaling ang strategy ni Mr. Su. Ginamit mo pa ang anak kong si Raulo. Pinagsamantalahan mo ang kahinaan niya, ang sistema ko para kontrolin ng shareholders. Naging kasangkapan pa pala sa plano mo. Gera sa negosyo. Lahat ng paraan ay gagamitin. Kung may sisiman si Mr. Joe, sana'y hindi siya nagtiwala ng labis sa Huwag masyadong magsaya agad si Jisoo. Ako ay sumuko na. Ngunit habang hawak ko ang 50% ng shares ng Joe, ang angkan ninyong Su ay hindi makukuha ang 50% ng Joe. Maarte ko sanang ipaalala ng mahinahon 30% na lang ng shares ang nasa inyo ngayon. Gago, anong ginawa mo? Jizo, sasabihin ko sa inyo, ang anak mong gago para mapasaya si Yan Yan. Inilipat ko na ang shares kay Yan Yan. Nasa akin na rin ang mga shares na yon. Masamang anak. Sinusubukan mo bang galitin ako? Hindi ko alam na mangyayari iyon. Magpagulong. Hoy, basurero. Nawala na ang inyong tagapagtanggol. Wala nang makakapigil sa'yo. Dakpin ninyo siya para sa akin. Tigil.
Huwag siyang galawin. Basura ka, asong walang amo. Huwag kang makialam sa sarili mong negosyo. Tigil, huwag saktan ng nanay. Ang munting probinsya ng ito ay sinungaling. Ikaw ang panganay na babae ng aming angkan. Sue, paano mo matuturuan ang isang sinungaling? Umalis ka sa daan. Tinutulungan kita, Tito. Hindi, ang nanay ko ay hindi sinungaling. Mabait ang nanay ko. Alisin niyo sa akin ang panganay na babae. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan ang anak ko. Bitawan! Ito ang Feng Ming Gong. Feng Ming Gong, pamamaraan ito ng Chai Feng God of War ng Feng Ming Army. Di ito matututuhan ng mga dayuhan. Paano niya nagawa? Ang babaeng ito bukas ng umaga, may kinalaman kaya kay Feng Mingjun? Yung nakasalamuhan natin dati, siya ang tunay na general ng Feng Ming Army. Paano naging galing kay Feng Mingjun ang gagong ito? Hindi ako si... Cherry, bumalik ako. Cherry, sire. O babae, ang Cherry na ito ay hindi sa bahay. Isang grupo ng mga tao ay dumating upang hanapin ang kanya ilang oras. Pagkatapos nito, kinuha niya ang maliit na batang babae sa lungsod. Pumunta sa lungdo. Hey, kapatid na babae, Sister Cherry, at ang iba ay dapat na pumunta sa Fanhua Hotel. Okay. Maaari mong ipaalam sa akin. Submon ang lahat ng Feng Mingjun sa Fanhua Hotel kaagad. Nagpapahayag ng pagbabalik ng Great Xia God of War sa pamamagitan ng bangkete ng pamilya Su. Oh, imposible ito. Paano maaring ito ay mula sa Feng Mingjun, hindi si Lao Tzu? Tingnan kung ano ang ibig sabihin ni Su Xiao. Ang tao na ito sa harap mo, ito ay talagang mga tao ni Feng Mingjun. Kaya ang babae, ito ay dapat na ang commander ng Feng Ming Army bago. Tama. Ang pamilya Su ay isang pag-aalis ng bakal na plate na ngayon. Ayan, nakasalat ang commander. Walang lugar para sa pamilya Su sa hinaharap. No, ang ibig sabihin nito, hindi ba sinabi mo na ang tanga na ito ay peke? Paano ito naging totoo muli? Ako, Feng Mingjun, dumating. Isa na namang Feng Mingjun ang dumarating. Malaking tao. Dati siyang kapitan. Dumating ba siya para sa mga siresa? Kapitan Lee, sa wakas narito ka na. Ano ang nangyayari dito? Kapitan Lee, ito ang hangal na sinasabi ko sa iyo. Pero parang tunay siyang kabilang sa Feng Mingjun. Ang nakaraang isa, hindi naman yata tunay na commander iyon. Walang takot na baliw. Pangahas mong ginaya ang kawal ng Phoenix Army para humarap sa kamatayan. Ano ba ang problema mo? Reyna, gumising ka na? Kapitan Lee, bakit mo inakusan si Tong Yao? Hindi siya kawal ng aking Feng Ming Army. Fake ang kanyang Feng Ming Gong. Imposibleng peke yon. Malinaw kong nakita kanina. Mga tanga ang hindi nakakaalam. Ang Feng Ming Palace ay may 12 palapag. Bawat palapag ay may ibang kulay ng pananggalang liwanag. Ang gintong kulay, ang pinakamataas na antas ng pagsasanay sa Feng Ming Palace. Isang pangitain. Maliban sa pagtatag ng Feng Ming Palace para sa Diyos ng digmaan, wala nang iba ang makapagsanay ng kasanayan ito sa pinakamataas. Kahit ang commander ng Feng Ming Army, 11th floor lamang. Hindi ba ninyo naisip ang hindi magawa ni Numan sa amin? Naiintindihan ko. Nagmamadali ako kanina. Hindi ko inasahan ito. Mukhang peke itong tangang ito. Anong problema mo? Inay, bumangon ka na. Magpanggap bilang sundalo ng hukbong Feng Ming, sinira pa ang reputasyon ng hukbong Feng Ming. Pinaghirapan kong hadlangan. At iba pa. Pasok. Anong ginagawa mo? Ipagtatanggol mo ang tangang ito. Siya ang ampo ng ina ng anak ko. Kahit ayaw ko sa kanya. Ngunit kung wala siya, baka habang buhay kong hindi ko na makikita ang anak ko. Kapitan Lee, pwede bang respetuhin ang pamilya Su? Hayaan mo na siya. Pamilya Su, anong meron sa inyo? Karapat dapat ba kayong pagbigyan? Paglapastangan sa hukbong Feng Ming ay kamatayan. Kahit sino pa ang dumating. Pero ate, tumigil ka na nga. Isipin mo mabuti. Patay na ang tanga. Wala nang mga kakapagsabi ng balita. Si Kapitan Liman, sinusunod lang ang tuntunin ng Pero... Walang pero. Ate, pag-isipan mo ng mabuti. Patay na ang gagong yon. Wala nang tatawa sa'yo ngayon. May magbigay nito sa akin. Hulihin ang fanatikong nagpapanggap na sundalo ng Feng Ming Army. Hulihin. Ming, salbahe kayo. Huwag yun yung saktan nanay ko. Saan ang galing ang patay na bata? Lumayo kayo sa akin. Masasama kayo. Ipagtatanggol ko si nanay. Huwag niyo siyang saktan. Handa ka ng mamatay. Naku, bago ka mamatay, protektahan mo ang batang to. Ikaw ang dapat mag-ingat ngayon. Reyna, Inay, bumangon ka na. Inay, tumayo ka. Xiaoxi, huwag kang umiyak. Nandyan si Inay. Sinabi ng doktor na magmadali sila. Ayos lang ba ang lahat?
Mingching, pakiusap iligtas mo sila. Tulungan mo sila. Hindi naman sa ayaw kong iligtas. Wala akong laban kay Captain Lee. Pamangkin mo naman siya. Isang inosenteng bata lang si Xiao. Dog, 12. Dahil gustong-gusto mong balutin, bigyan na lang kita ng kahon. Pumanaw kayong lahat. Hindi. Nanay gising na. Nanay gumising ka. Nanay bumangon ka. Ito ang Fengming Army, ang pinakapuso nito, mukhang general ng Fengming Army. Lahat ng sundalo't general ay bumati sa pagbabalik ng dakilang siya, God of War. Oh, Reyna. Nanay, magising ka na. Nanay, magising ka na. Hindi ka na muling pangangagitan ng iyong tiyo. Pwede ba kayong umalis? Huwag mong iwan ang iyong tiyo. Umiti. Huwag kang umiyak, nandito pa ang ina mo. Kasabwat ka ng mga masasamang tao, pinatay mo ang aking ina, hindi kita pakakawalan. Pakinggan mo ang paliwanag ng iyong ina. Hindi totoo yan. Umalis ka. Ayaw kitang pakinggan. Xiao, tumigil ka sa kalokohan. Karapat dapat ito sa inyong ina. Wala kang kabuluhang sinasabi. Walang ginawa ang aking ina. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ate, nalinlang na masyado si Xiao ng sinungaling na ito. Papuntahin na lang natin siya para makapagpahinga. Pauwiin na ang dalagang mayaman. Huwag mo akong pakawalan. Bitawan ninyo ako. Pigilan niyo ako. Pigilan mo ako. Pang Mingjun. Sila ang Hukbong Bongming. Eksakto, mga tunay na sundalo ng Fengming ito. Nasa likod ang Deputy Commander natin na si General Chen. Deputy Commander. Katabi niya ang Commander ng Hukbong Fengming. Ang galing. Kahit una kong pagkakataon na makita ang Commander-in-Chief, ang uniforme niya at ang ugali ni General Chen. Tapos na... Tubusan ng tapos, mawawasak ang angkansu sa mga kamay ko. Ate, anong pinagsasabi mo? Nagpanggap kang General Cheng na naman. Gusto mo pang magkaanak ng katulong ako para sa'yo? Ano? Tita Xiaojing, invite po masama naman ito si Mama. Sagipin niyo si Mama. Ano? Anong nangyari kay nanay mo? Li Chao? Ikang, naghahanap ka ng kamatayan. Mag-ingat ka, huli ka ng isang hakbang. Kulang dragon na Diyos ng digmaan. Patay na siya. Huwag kang lalapit, wala namang saysay yun. Likang, walang hiyang taksil. Papatayin kita ngayon din. Gaganti ako para sa Diyos ng digmaan. Iton mo ako. Sino ka? Kawalan si Xiaxia? Matagal kong narinig ang katanyagan ng legion ng Fengming. General Xiaowei, ngayon ay nasaksihan ko at hindi ako nabigo. Magpakilala ka. Ako ang lihim na sangay ng imperyo ng Sakura sa universidad. Ang hepe ng seksyon ay nakahubad. Kaya pala taga-espesyal na ulat ka. Mukhang nasuhulan din nun ninyo si Likang. Di ba? Kumusta galas? Mali kayo. Ako mismo'y miyembro ng dakilang imperyo ng Paputo. Lumaki lang ako sa inyong dakong siya. Ang misyon ko ay pasukin ang inyong Fengming Army. Intelligensya lang ang kinukuha. Wala akong pakialam sino ka. Ngunit ito'y dakong siya. Hindi kayo pwedeng mambastos dito. Ibigay mo sa akin. Oo. Nakakadusta. Kung kaya mo, pakawalan mo siya. Labanan mo ako. Pakawalan mo siya. Ang bata ay anak ng Diyos ng digmaang Chifeng. Paano ko siya pakakawalan? Nang ganun-ganun lang. Bata pa siya. Ano ang problema mo sa akin? Huwag mo siyang sasaktan. Ginoong Umikawa, tunay kong anak si Su Xiao. Wala akong pakialam sa away ninyong dalawa, pero walang kasalanan ang anak ko. Basta pakawalan mo lang ang anak ko. Handang-handa akong tumaya. Mabibigay ko pati ang Su Group. Kapitan Lee, pagbigyan niyo na kami. Makiusap kayo kay G. Umikawa, pakawalan niyo ang pamangkin ko. Nakikiusap ako. Mukhang napakahalaga ng batang ito sa inyo. Pwede ko siyang pakawalan. Pero depende sa kung ano ang handa ninyong isakripisyo. Sabihin mo lang ang hiling mo. Basta kaya kong gawin. Hindi ako tatanggi. Huwag kang tumanggi. Basta pakawalan mo si Xiao. Gagawin ko lahat. Sige, una kong kondisyon, isuko ng kontrabida ang kanyang martial arts. Bumalik ka sa akin.
Feng Shui, huwag kang makinig sa kanya. Nagsisinungaling siya sa iyo. Little Sakura, wala ka bang hiya? Kung may tapang ka, labanan mo akong mag-isa. Xiao Feng Shui. Nagkamali ako sa nangyari noon. Humihingi ako ng paumanhin. Pero pag-isipan mo, mahal na mahal ni Cherry ang anak natin noon. Kahit pangako mo to para kay Cherry. Nakikiusap ako. Munting Commander, naipagpasya mo na ba ang hiling ko? Nauubos na ang pasensya ko? Tia Xiaoxi, huwag mo siyang panggakwan. Dakpin siya't ipaghiganti ang ina ko. Gusto ninyong lahat mamatay? Kukunin ko kayo para sa inyong ina? Tumigil. Pangangakuan kita. Kung ganun nga, sa katuparan mo ang utos ko. Commander, hindi mo ba siya mapangakuan? Tahimik ang Commander. Ang tungkulin ng hukbong Fengming ay protektahan ang mamamayan ng dakilang siya. Kahit anong mangyari, huwag kang uurong dahil ito ang responsibilidad nating pasan. Dong Shui? Hahaha, di inaasahan, ang pulang buhok na Diyos ng digmaan ay kapareho ng edad ng Wind Charm. Lahat kayo ay handang gawin ito para sa isang bata, magsakripisyo ng inyong buhay, mga taga-Daxia. Mga bobo kayo. Ngayon ay nagawa ko na ayon sa hiling mo. Pwede mo bang pakawalan si Joe ngayon? Lahat ba ito para sa pag-ibig? Gising na hahaha. Ngiti-ngiti. Nanay, patawad po. Nanay, gusto kong sumama sa inyo. Huwag ninyo akong iwan. Okay? Bumagsak ang langit. Mga kumukutitap na bituin. Mga hamak at walang hiya na maliliit na Sakura, makikipaglaban ako sa inyo. Mga basura lang ang mga bayaning katulad ninyo. Ikaw lamang ang karapat-dapat na kalaban sa Imperyong Sakura. Guro Mikawa, tunay na pangunahing maestro ng aming Imperyong Sakura. Kahit buhay ang pulang Diyos ng digmaan, hindi kanya kalaban. Ganito talaga ang lahat. Sinisiguro ko na ang emperador ng Bulaklak ay hindi matatalo. Ano ang gagawin sa mga taong ito? Bibigyan kita ng tsansa. Basta, luluhod ka at kikilalanin akong Panginoon ng Imperyong Sakura at ibibigay ang lahat ng ari-arian nyo. Isa sa alang-alang kung hayaan kayong mabuhay. Panaginip lang ang pagluhod ko sa'yo. Wishful thinking, patayin nyo na kami kung kaya nyo. Tingnan natin kung papayagan kayo ng mga taga-Daxia. Noong mahina pa ang aming dakilang bansang siya, kaya kong linisin ang Sakura Valley nyo. Kaya mo pa itong gawin ngayon. Subukan nyo kung ayaw niyong maniwala. Baga, gustong mamatay, pagbibigyan kita. Diyos ng digmaang Bloom. Basura, hindi ba sinabi mong pinatay mo ang Diyos ng digmaan ng Chifeng? Paano siya nabubuhay pa? Imposible. Napatay ko na siya. Paano posible ang muling pagkabuhay? Tusukang basura. Buhay ka pa pala. Ano ngayon? Isa ka lang tanga, hindi ka kalaban ko. Ilang taon na, tunay nga akong tanga. Pero salamat sa mga tauhan mo. Kung hindi niya sinamantala ang pagpatay ng patalikod, baka hindi na ako muling isilang sa buhay na ito. Baka habang buhay na akong manatiling tanga. Gumaling ka na. Naghintay ka sa magnanakaw ng cherry blossom. Habang ako'y malubhang nasugatan, sinubukan mong sakupin ang aking teritoryo sa Daxia. Sinaktan mo ang aking mga tao sa Great Xia. Bumalik ako para maningil ng utang sa iyo. Diyos ng digmaan, gumaling ka na sa wakas. Bumalik na ang ating Diyos ng digmaan. Sige. Kahit gumaling ka pa, ano naman, ang tagal mong nawala. Kumina na siguro ang lakas mo, hindi kita natatakot. Ang lakas ko nga,
ay hindi na tulad ng dati. Ngunit para sa mga hamak na tulad mo, hindi ko kailangang ilabas ang buong kakayahan ko. Huwag mong hadlangan ang pangakong pagbabago sa imperyo, walang hiya. Hoy, Vice-Decano, alam kong nagkamali ako. Hindi mo alam ang mali. Alam mong mamamatay ka ang humamak sa akin. Kahit sa ang sulok man. Ay nako. Malubha ang mga sugat ng bata sa iba't ibang parte ng katawan. Halos imposible ang tagumpay ng operasyon sa palagay ko. Doktor. Siyang, kasalanan ko lahat. Huli na ako. Pakiusap, gising ka na. Sige na. Cherry. Siyang, kumusta na? Nagkamali si ina. Hindi dapat magdesisyon ng mag-isa ang ina. Kaya naging ganito ka ngayon. Pakiusap, magising ka na. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kasalanan ko kung bakit nasaktan si Xiao. Wala kang pakialam. Ikaw rin ay natanggal dahil dito. Yamang ako ang may kasalanan. Ako rin ang magwawakas nito. Diyos ng digmaan, ano ang ginagawa mo? Ito ay para iligtas si Xiao. Tanging paraan para maibalik ang kapangyarihan mo. Ngunit ibinigay mo ang lahat ng kakayahan mo. Paano ka naman ngayon? Napakaraming taon. Pagod na akong lumaban. Gusto ko lang samahan si Xiao sa paglaki. At saka, ikaw rin ay lumaki na. Naniniwala akong kaya mong pamunuan ang hukbong pagbabago. Talaga? Ito ang dekano. Ayos ka lang ba? Tingnan natin kumusta si Xiao. Lia, Guwapito. Ina, narito na si Ina.